Diba? Alam nyo, ibig sabihin nyo, kanina pa lang, yung pagtayo nyo dito, tapos yung pag-welcome nyo sa amin, alam nyo, ang nadama namin, yung passion nyo kay God. Diba? Meron pa. Salbabida ba kayo? Kasi parang malulunod ako, kailangan ko kayo ngayon eh. Sa presensya ng Panginoon. Sige, palakpakan nga natin ang Panginoon. Okay. Alam nyo, sa road trip po natin, merong dalawang bagay na pag-uusapan tayo ngayon. Yung sabi dito, how to be a stronger person, paano tayo magiging matatag, and then ano yung sa road trip natin, syempre, kailangan medyo malakas din tayo. Tama po ba yun? Di ba? Ilan sa inyo dito, pag bumabiyahe na kayo ng malayo, mahihiluhin, nagsusuka. Umamin, ito, meron. Okay, meron. Diba? Yung kinakailangan pong magbaon ng Bonamine, no? Kinakailangan pong magbaon ng plastic. Diba? Kasi, mahina no? At sa biyahe natin, kailangan maging malakas tayo. So yun yung unang puntos na pag-uusapan natin sa road trip na ito, paano tayo magiging malakas? Okay? Kasi yung pupuntahan natin, yung destiny, everybody say destiny. Yung destiny lagi lang nandyan yan. Hello? Diba? Pero ang problema, kahit na nandyan yung destiny, pero yung strength natin, hindi tayo malakas susuko. No? Pahinto-hinto yung sasakyan. Naku po, hindi natin ma-enjoy ang road trip. Amen? Diba? So, kailangan natin maging malakas. Now, pangalawa, pag-uusapan din natin, habang nagro-road trip po tayo, pangalawa, ano yung mga hindi dapat nagmamaneho sa buhay natin? Okay? Yung mga bagay na, excuse lang po sandali na may na kapag ito ang pinayagan natin na mag-drive ng buhay natin sa road trip natin, hihina tayo ng hihina. Okay? So malinaw po yun, dalawang bagay ang pag-uusapan natin. Una, paano tayo magiging malakas habang nasa road trip tayo? And then pangalawa, ano yung mga bagay na hindi dapat nagmamaneho sa buhay po natin? Tayo po yung praise and Father God, marami pong salamat. Buksan niyo po ang aming isipan, ang aming puso at ang aming buhay. At sa road trip na ito, Panginoong Diyos, naniniwala kami, paglabas namin dito, Panginoon, ibig sabihin, narating na po namin yung gusto niyong puntahan po namin. And I believe, Panginoon, isang salita na gusto niyong puntahan namin, higit sa lahat ng mga preparation na ginawa ng mga kapatid dito, yung lugar ng obedience. And I believe, Father God, sa buhay ng mga kabataan, ng mga kapatid namin na nandito, Panginoon, narating na po nila yung dapat puntahan kasi nag-obey sila sa gusto niyong ipagawa sa kanila. Be with us, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay? So ngayon, ano po ba ang ibig sabihin ng strong? Sabi dito sa dictionary, having or showing or able to exert great bodily or muscular power or yung maging physically vigorous. So pag sinabi daw natin strong, ibig sabihin, kumbaga parang nag-exert ka ng effort, ng power, no, yung kakaibang lakas. Okay? Ngayon, ano ba ang advantage kapag ang isang tao malakas? Ano po yung advantage kapag ang isang tao malakas? Now, marami pong klase ng malakas na tao. Kasi, bakit natin ito pag-uusapan? Sa biyahe, sa lakad natin, sa pag-aaral natin, sa pag-abot natin ng goal natin, pag hindi tayo malakas, medyo mahihirapan po tayong maabot yung gusto nating abutin. Kaya lang po, maraming klase ng tao na malalakas. Una, mayroong mga taong malakas manligaw. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo, partner, parang ikaw ang pinag-uusapan. Di ba? Pangalawa, meron naman mga tao
malakas mag-Facebook. Diba? Meron naman mga tao, naku po, kaya lakas-lakas maglaro ng Dota. Boom! Meron naman, tingnan nyo katabi, baka ito malakas mag-asawa. Diba? Ano bang klase yung dapat na maging malakas po tayo? No? O, hindi. Now, pag bumubuo tayo ng team, halimbawa sa laro ng basketball, siyempre, ang gusto natin sino? Yung mga malalakas. Kasi lalo yung mga malalaki katawan, matatangkad. Bakit? Anong iniisip natin kapag malalaki ang katawan nila matatangkad? Ibig sabihin, malakas maglaro. Amen. Nandiyan pa kayo? Diba? Naniniwala ba kayo na hindi lang tayo dapat malakas sa labas, maging sa loob dapat malakas din tayo? Hello? Diba? Hindi porket malakas kang tingnan sa labas, hindi porket agresibo ka, malakas na rin ang kalooban. Malakas na rin ang pananampalataya. Okay? So, andyan pa kayo, naiintindihan yung pinag-uusapan natin? Okay? Kasi, kahit napakaganda ng pangarap, kahit napakatayog ng iyong pangarap, kahit iyan pa yung pinakabagong kurso ngayon sa bansang ito, pag mahina ang loob mo, wala pa rin. Okay? So, ito yung pag-uusapan natin. How to be a stronger person. Gusto ko lamang pong bigyan tanaw natin sandali, no? 2 King, chapter 2 and verse 19. Ito po yung isang maikling kwento. The men of the city said to Elisha, so lumapit po yung mga tao ng siyudad na yun kay Elisha, and then sabi, tingnan niyo, sabi Sir, you can see this city is in a nice place, but the water is bad. Okay? Napakaganda ng siyudad, kaya lang yung tubig napakasama. That is why the land cannot grow crops. Parang ganito ang sinasabi. Wow, napakaganda naman ng eskwelahan na ito. Di ba? Napakaganda naman ng bansang Pilipinas. This is a nice place. Tingnan niyo yung mga katabi niyo. Nice yung damit nila. Di ba? Nice yung get up nila. Nice yung forma nila. Di ba? Nice yung gamit. May iPad pa. Di ba? Pag ganun-ganun lang. Di ba? Di ba? Nice na nice. Di ba? Nice yung mga program, nice yung mga tinuturo. Kaya lang ang sabi dito sa verse ng 2 Kings, chapter 2 and verse 19, Sir, ayon sa nakikita mo, napakaganda. Kaya lang merong dumadaloy na hindi maganda. Na bad. Okay? Ano yun? Yung water. May dumadaloy na madumi. At yun ang nagpapahina. Sa pagbabiyahe natin, sa road trip mga kapatid, may mga bagay na humihina tayo. Parang kami, papunta dito. Kwentuhan kami ng kwentuhan, nagtatawanan kami. Alam niyo ba, dumating yung, ewan ko anong parting kabanatuan, habang nandun na, nakaramdam ako na parang nahihilo akong gano'n. Sabi ko, ano to? Sabi ko gano'n, wala akong baong Bonamine, wala akong baong diet ako, kung ano man na pangpatanggal ng hilo. Sabi ko gano'n. Sabi ko, hindi pwede to. Ang ginawa ko, nagpatugtog ako ngayon. Sabi ng mga kasama ko, kaya pala nagpatugtog si Pastor, nahihilo. So, ibig sabihin, bigla na lang may mga dumadating na sa pagbabiyahe mo, hihina ka. Ilan sa akin naniniwala, ang takbo ng buhay minsan parang kuryente, up and down. Say amen. Di ba? Ganyan eh. Now, yun po yung totoong pangyayari. Now, sabi ni Elisha, okay, bring me a new bowl, okay? Bring me a new bowl and put salt, asin, in it. Ulitin ko, anong sabi ni Elisha? Okay, napakaganda ng lugar nyo, ang gagaling ng suot nyo, ang gaganda ng preparation nyo, pero hindi nakikita, mayroong maling dumadaloy. Kung kaya, sa pagbabiyahe, malata, mahihina. Okay? Now, sabi niya, okay ang solusyon. Bigyan mo ko ng bowl, new bowl, at pagkatapos ay lagyan mo ng asin yung bowl. Okay? They brought the bowl to Elijah.
Now, mga kapatid, gusto ko pong tingnan natin ito. Una, sa Mateo 5:13, merong sinabi ang Bible, no, ang sabi ng Panginoon, "You are the salt of the earth." You. Sabi mo sa katabi mo, you. Di ba? Ikaw ay asin ng sanlibutan. You are the salt of the earth, but if the salt loses its savor, with what shall it be salted? It is no longer good for anything but to be thrown out and to be trodden underfoot by men. Kapag daw yung asin na yun ay nawala na ng alat, ay wala na. Okay? Na ulitin ko. May problema yung city, maganda, pero may maling dumadaloy. So ang solusyon, eto solusyon. Number 1, give me a bowl. At doon sa bowl na yun, lagyan mo ng asin. Okay? Now, tingnan niyo po ito mabuti. Yung asin, tayo yun. Paano mapapaalat ang asin? Paano mapapaalat ang ating buhay? Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang maalat? Di ba? Hindi, kasi sabi ng Bible tayo, you are the salt of the earth. Amen? Di ba? At alam natin, napag-aralan natin ng high school, elementary, na ang asin ay napakalaki ng bahagi sa buhay ng tao. Pang-preserve ng ulam, tama, di ba? Tama? Di ba? Alam niyo, nung ako'y nag-aral sa probinsya, sa Pangasinan, wala kaming refrigerator yung lola ko doon. Nagulat ako, meron siyang parang rep, ang tawag niya rep, pero kawayan doon. Pag binuksan na. Tapos sabi niya, ipilito mo na yung baong karne. Sabi ko, paano yun? Ang ginawa, sabi ko, wala naman doon na. Ang ginawa niya, binuksan, at meron yung garapon na malaki, at doon nakalagay yung mga karne. At napansin ko, may mga asin. So ang asin pala ay pang-preserve din. Tama? Di ba? Okay? So panglasa. So napakaganda ng purpose ng asin. Now, ang tanong, paano natin bilang mga kabataan, estudyante, okay, bilang mga nagro-road trip, ibig sabihin may pupuntahan tayo, may pangarap tayo, may aabutin tayo, paano tayo magiging maalat? At itong alat na ito, ang magpapalakas sa atin para yung road trip natin, enjoy natin. Ilan sa atin dito gusto natin, hindi lang natin inaabot ang pangarap natin, gusto natin, habang inaabot natin, na-enjoy natin ang pag-abot natin. Amen? Diba? Okay, so dapat na-enjoy din natin. Number 1, prayer. Everybody say prayer. Now, iba po ang nananalangin, iba ang mapanalanginin. Natinig niyo po yun? Iba yung nananalangin ka, pero iba yung mapanalanginin ka. Nag-get niyo na po mga kapatid? Di ba? Now, kapag daw ang isang Kristiyano mapanalanginin, wow, kakaiba po ang kanyang apoy, ang kanyang alat, ang kanyang asin. Ibig sabihin, effective, powerful, napakasigla at napakalakas. Alam niyo po, one time, sinubukan ng Panginoon yung aking pagiging mapanalanginin. Luluwas po ako ng Manila kasi from Bulacan, pupunta ako ng Manila. Sumakay ako ng jeep. Pagsakay ko dun sa jeep, that time, pinapalakas ko talaga yung prayer life ko sa Panginoon. Gusto ko maging mapanalanginin. Then sabi ng Panginoon, pag upo ko dun sa jeep, bigla nga may humabol na isa. Kasi sa election, so may humabol na isa doon sa toll gate. Bakitang-kita ko itong kabataan na ito, 17 years old, 17 or 19, no? May 19 years old na dito. 17. Okay, mayroon na. Okay, mga ganyan ang edad. Sumakay siya. Pagsakay niya, kung bakit ba, alam niyo yun, parang naging focus ng mata ko siya. Nung umaakit, bagal-bagal. Sabi ko, pambihira naman to, aandar na nga kami ang bagal pang sumakay. Ano to, cute? Parang ganda sa isip ko lang. Sumakay siya. Pag upo niyang ganoon, nakaganyan lang siya, tapos nagbayad siya ng 25 pesos. So napansin ko na naman, sabi ko hindi ito taga rito, kasi 20 lang dapat Pero ang binigay niya 25. So ngayon, tinanong nung sabi nung bata, dyan lang po yan sa
Kamatsili. So Kamatsili siya bababa. And then, sabi ko, okay. Sabi nung hindi nadinig ng driver. Saan to? Sabi ng driver. Hindi siya sumasagot. Sa loob-loob ko. Ano ba yun? Tamang isip nitong tao ko. Ako na sumagot. Kamatsili daw. Sabi ko ganun sa driver. Eh di, ayun na. Sinuklian siya ng 3 piso. Sabi sa akin ng Panginoon, yang kabataan na yan, may matinding problema, ipag-pray mo yan. Naku po, sabi ko, Lord, parang nakakahiya kasi, pray mo, hindi mo kakilala, nagbabiyahe kayo, nagro-road trip kayo, no? Tapos, eto ngayon, biglang i-impress ng Panginoon, Lord, ikaw ba yan? Baka mamaya yung isip ko sumusobra lang. Okay? Pero sabi ng Panginoon, ipag-pray ko dahil may matinding problema. Alam niyo, ang tindi ng udyok. Ang tindi ng udyok. So sabi ko, Panginoon, sige, kaya lang ako bababa, monumento pa. So napakalayo pa, sumao ko na siyang bababa. So sabi ko, sige, ipag-pray ko siya, kaya lang. Doon lang siya bababa sa Kamatsili. Then sabi sa akin ng Lord, sige, basta ipag-pray mo pa rin. Sabi ko, Panginoon, sige po, bababa ako ng Kamatsili, pero tulungan niyo po akong wag akong mahiya. Kasi pag ako naunahan ng hiya, kahit bumaba ako doon, hindi ko talaga maipag-pray yan. Gano'n. Nung malapit na ngayon sa Kamatsili ngayon, ako na ang unang bumaba ngayon, unahan ko na siya. Yung sinigurado kong susunod siya sa akin gano'n. Nung habang sumusunod na siya, bigla nung paakit na ako nung aakit siya ng gano'n, sabi ko, doon ako huminto. Sabi ko, Brad, ito na ba yung monumento? Kahit alam kong malayo pa naman. Sabi ko, ito na ba yung monumento? Sabi, hindi ho, ano pa, doon pa, malayo pa. Ganun ba? Naku, malayo pa pala, dito pala ako nakababa. Tapos nung medyo nakuha ko yung attention niya, sabi ko, inawa ko sa balikat, Brad, kaya ako bumaba dito, dapat monumento ako. Pero kaya ako bumaba dito kasi sabi ng Panginoon sa akin, may matindi kang problema, ipag-pray lang kita. Pagkasabi ko, bigla mo umiyak ng napakalakas. Nandoon kami sa balintawak ko sa parte ng Kamatsili. Naku, sabi ko, akala sinikmuraan ko to. Ano ginawa ko rito? Talagang alam niyo, hirap na hirap yung kanyang dibdib. And then by that time, sabi ko, doon tayo mag-pray sa sulok ko. Hindi siya makakit ng hagdan, talaga kumakapit siya. Then alam niyo, unang-una, namangha ako sa kapangyarihan ng Panginoon. Mga kapatid, once na hindi natin inihiwalay ang pagiging Kristiyano natin sa pang-araw-araw nating buhay, sa road trip natin na ito, estudyante ka man, magulang ka man, pag hindi mo inihiwalay ang pananalangin, isa kang matindi at malakas na Kristiyano. Amen? Hallelujah. Kaya lang kung minsan, inihihiwalay natin ang pagiging Kristiyano natin sa pang-araw-araw natin na buhay. Ang nangyayari, sariling sikap, sariling lakas. Pag nagkaroon ng problema, bumaba ang exam, gusto nang itilin ang buhay. Diba? Inihihiwalay. Yung mga inlove na inlove, mamamatay ako kapag wala siya sa buhay ko. Bukas lang, magdodota ka na mamamatay ka dyan. Hello? Diba? So, ibig sabihin, mga kapatid, huwag nating ihihiwalay. Napakatindi ng isang road tripper, napakatindi ng isang estudyante sa panahon na marunong siyang manalangin. Ano daw tawag dito? Yung sabi ni ano? Ano daw tawag daw? Di ba may tawag? Ibig sabihin, mas makapangyarihan daw ang isang estudyante o ang isang tao, ang isang Kristiyano, kung siya ay marunong lumuhod sa Diyos na buhay. Ibig sabihin, mas nagiging mabisa ka, mas magiging effective ka. Bakit? Sapagkat sa panahon na ikaw ay napakatindi ng iyong alak, ibig sabihin, doon ka nag-e-excel. Sa panahon na ikaw ay nananalangin, ibinibigay sa iyo ang pag-asa ng langit, hindi ng pag-asa ng mundong ito. Kasi dito sa mundong ito, pag sinabi mo, ganito ang kukunin kong kurso,
ipapasok sa inyong mundo. Daig ka, may mas magaling pang eskwelahan dyan. Pagka-graduate mo, lahat kayo graduate. Tapos mag-a-apply kayo, isang posisyon, ang mag-a-apply 50. O, di ba? Ganyan eh. Pero sa panahon na ikaw ay mapanalanginin, habang ikaw ay nagbabiyahe, napakasarap magbiyahe. Bakit? Sapagkat wala kang nadidinig na kung anumang negatibo. Sapagkat ang nakikita mo, yung plano ng Diyos para sa iyo. Okay? Estudyante, walang anumang dapat na magpapahina sa pagbabiyahe mo. Huwag kang papayag. Ibig sabihin, huwag mong ihiwalay. Estudyante ka, huwag mong ihiwalay ang pananalangin. Okay? Number 2. Nang hahawakan sa salita ng Diyos. Okay? Devotion, yung salita ng Diyos. Bible. Okay? Number 1, paano daw magiging maalat? Ay ano yung unang pinag-usapan natin na mauna yung asin. Pangalawa, ano daw yung kinuha? Ano yun? Bawl. Ano yung Tagalog ng bawl? Siguro sabihin natin, mangkok, di ba? Mangkok. Di ba? Parang mangkok na rin, di ba? Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang hindi mangkok, wala pa akong sabi. Di ba? Kung mukhang asin. Yan, yan. Di ba? Ang sabi dito, in 2 King chapter 2 and verse 20, Elisha said, "Bring me a new bowl and put salt in it." So, ibig sabihin, yung asin, sino yung asin? Tayo. Saan daw ilalagay yung asin? Sa bowl. Okay? Now, ang tanong, ano yung bowl? Naniniwala ko, mga kapatid, itong bowl ay ginagamit na lalagyan ng asin. Ito ay kasangkapan na paglalagyan ng mga asin. Dito inilalagay ang Kristiyano para maging malakas, matatag, matibay, at magaling. Now, anong klaseng bowl ito? Sa panahon natin ngayon, number 1, eskwelahan. Kaya kayo ay mag-aaral, estudyante, at binigyan ng Diyos ng pagkakataong mag-aral at makatungtong. Give your best. Sapagkat ito ay mangkok, diyan ka inilagay. Ibig sabihin, inire-ready ka, inihahanda ka. Number 2, pwede niyan ay pamilya mo. So therefore, sa pamilya, huwag natin basta aaway-awayin ang pamilya natin. Okay? Number 3, simbahan, the church. Alam niyo mga kapatid, yung simbahan, yung eskwelahan, pamilya at simbahan, yan ay mangkok. Na kapag ang asin ay inilagay mo sa mangkok, ibig sabihin, wow, ang isang Kristiyano na ilagay sa mangkok ay napakatinding asin yan. Dahil makikita natin sa kwento, pagkatapos inilagay sa mangkok, ang sabi doon, pumunta si Elisha doon sa tubig. Pumunta siya doon sa tubig. At ang ginawa, ibinuhos ang asin. Ano nangyari? Yung tubig gumaling. Ilan sa atin dito naniniwala, ikaw nilagay ng Diyos sa isang pamilya, nilagay ka ng Diyos sa eskwelahan. And eventually, dapat nasa loob din tayo, aktibo. Sa road trip natin, kasama dapat yung Christian life natin. Hello? Spiritual life. Bakit? Kasi doon inihahanda tayo sa mangkok. Nire-ready ka doon. Siguro doon sa mangkok, talagang ginaganon-ganon ka o hinahalo-halo para lalong tumindi ang alat mo. At ang sabi ng Bible in 2 King chapter 2 and verse 21, tingnan niyo po ang sabi, pakinggan niyo po. Then he went out to the place where the water began flowing from the ground. Elisha threw the salt into the water. Now, hinagis na. Nung hinagis daw yung asin, okay? Hindi po yung mangkok ang hinagis, yung asin. Nung hinagis yung asin, ang sabi daw ng Panginoon, the Lord said, I am making this water pure. Mga estudyante, mga Kristiyano, mga miyembro ng pamilya, kapag hindi mo pinabayaan, pinahalagahan mo yung buhay mo sa loob ng bowl. Kapag pinahalagahan mo yung eskwelahan, pinahalagahan mo ang simbahan, pinahalagahan mo ang iyong pamilya, darating ang takdang panahon, ibubuhos ka sa bansang Pilipinas, ibubuhos ka sa inyong syudad, at magbabago ang bansang ito.
pinagbabaliwalain ang mangkok ng buhay. And I believe, mga kapatid, isa po sa minsan na neglect po natin ay ang simbahan. Sabihin niya natin simbahan. Di ba? Inihiwalay natin sa pang-araw-araw na buhay natin ang simbahan. Bakit kanyo? Kapag may exam, doon lang naaalala ang simbahan. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, partner! Parang true to life story ko yun. Sige, sabi mo. Yan, ganyan. Di ba? Huwag nating ihihiwalay ang pagkakristyano natin o yung pang-araw-araw nating buhay sa simbahan. Okay, mga kapatid? So ano nangyari? Magiging matatag tayong Kristiyano. Minsan po, ganito nangyayari. May mga Kristiyano, nagkikristyanuhan lang. Tingnan mo yung katabi mo. Halata ba? Tingnan mo lang. Kasi gusto ko sabihin sa atin, ang isang tao na nagkikristyanuhan lang, tatanggap lang yan ng blessing-blessingan. Di ba, no? Blessing-blessingan. No? At kapag halimbawa, yung tao yan, namatay yan, pupunta yan sa langit-langitan. O, syempre, pag binuksan mo yung langit-langitan, impyerno pala yun. Kaya mga kapatid, sa road trip natin na ito, kung mamimiss natin yung isang bahagi ng buhay natin, and that is our spiritual life, ma-enjoy mo ba ng mundong ito? Matamo mo man ang lahat ng pinakamataas at matayog na pangarap sa mundong ito? Makamit mo man ang pinakamatinding material na bagay na dapat mong makamit, pero hindi mo nabigyan ng pansin ang isang bagay na ito sa iyong road trip, yung spiritual life. Sa kabilang buhay, mga kapatid, impyerno. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong ihihiwalay. Sige, sabihin mo, huwag mong ihihiwalay. Isama natin ito sa road trip natin. Okay? Now, tatlong bagay. Tapos na yung una. Yung una, ano ang magpapasigla sa atin sa road trip? Para masaya, na-enjoy natin, hindi tayo nagsusuka, hindi tayo mahihinuhin. Hindi tayo nakikialam doon sa driver. Hinto mo muna, nasusuka ako. Di ba? Number one, how to be strong. Number two, what are those things that drives us sa road trip natin? Pag pinayagan natin ito ang mag-drive ng buhay po natin, pahihinain po tayo nito. Tingnan po natin ang buhay ni Samson. Sabihin nga natin, Samson. Okay? Itong si Samson ay sabihin natin si Judges chapter 13, verses 24 to 25, napakaganda ng buhay ni Samson. Meron siyang lakas, di ba? Ilan sa inyo alam niyo yung kwento ng buhay ni Samson and Delilah? Di ba si Samson yung malakas, di ba? Siya yung nag-iba ng Delilah, okay? Alam niyo? Now, tinan niyo. Pinagkalooban siya ng matipunong katawan, pinagkalooban siya ng wisdom, pinagkalooban siya ng isang Kristiyanong pamilya, o sabihin natin, isang pamilya na may takot sa Diyos. Tingnan mo nga yung katabi mo kung may takot sa Diyos o mukha lang nakakatakot. Di ba? Hindi lang dapat may takot sa Diyos. Di ba? Ganun yun eh. Okay, now, tingnan natin. Sabi dito, kaya lang, sa lahat ng iyon, nakatangi ang napakaganda matipuno ng malakas. Malakas siya. Kaya lang, may tatlong bagay na nagpahina sa kanya. At itong tatlong bagay na ito, huwag na huwag kang papayag na ito ang magdadrive ng buhay mo habang ikaw ay nagro-road trip. Sabi mo sa katabi mo, papalaan mo, huwag na huwag. Okay, sabi mo, huwag na huwag. Ha? Okay, number one, self-indulgence weakens your life. Self-indulgence weakens your life. Lack of self-control, undisciplined living, anything that is left uncontrolled in your life will weaken you. Yung bang pag sinabing, basta pag gusto ko to, kahit sinong kaharap mo, kahit nanay mo. Si Samson,
Malakas, matipuno, matalino. Nakakita ng isang babaeng Pilistina. At nung nakita niya, sabi niya, napakaganda. Gusto ko siya. Diba? Then sabi niya sa nanay niya, nanay, gusto ko siya. Tatay, gusto ko siya. Ang sabi ng nanay, pero anak, hindi siya kumikilala sa Diyos. Ang sagot ni Samson, hindi! Basta gusto ko siya, akin siya. Hello? Ibig sabihin, anything, mga kapatid, na yung undisciplined living natin, yung mga hindi na natin makontrol, mga kapatid, grabe, pahihinain tayo nito. Pag hindi mo na-control ang pera mo, pahihinain ka nito. Totoo ba ito? Diba? Pag hindi mo na-control ang oras mo, pahihinain ka nito. Totoo? Diba? No? Lalo pag Dota. Diba? 2 hours lang, tapos may promo pa, libre 1 hour. Diba? O kaya naman, pag hindi mo na-control ang iyong emosyon, pahihinain ka nito. Kaya marami, nakikick out, nakakasampal kasi. Diba? May natutulog sa klase. Ginigising ng mama, natutulog. Ano pa? Ma'am, kayo pala. Yung maiinitin ng ulo. Bakit? Kasi pag may mga bagay na sa buhay natin na hindi natin makontrol, pahihinain tayo niyan. Hello? Ang ganda-ganda ng pangarap. Ang ganda-ganda. Alam niyo, merong hindi naman ito kahinaan, pero parang gusto ko lang ipakita. No? May kinikwento po sa akin isang estudyante doon sa Bulacan State University. Kasi may mga kabataan sa simbahan na may inaakay sila. Pinagpe-pray nilang lagi. Then ito daw tao na ito, kada magsasalta, parang meron siyang mannerism na hindi niya makontrol. Ganito, ano? Ay, ano na? Gumagano na ako. Kaya ano nangyayari? Kaya parang natatawa sila. Uy, parang naman? Gumagano na. Hindi niya makontrol. Alam niyo mga kapatid, medyo pino lang tayong tingnan, pero may mga bagay sa buhay natin, kung talagang sasaliksikin natin ang buhay natin, pag hindi natin na-control, number 1, ang kasalanan. Pangungopia. Paggawa ng ang tawag doon, kodigo ni Kalantiaw. Diba? Naku po, pag hindi natin yan, kahit maganda pa make-up mo, kahit nakariban ka pa, pag nahuli ka, hihina ka. Amen? At hindi lang yun, mga kapatid. Emotion. Nung ako po ay nag-aaral ng kolehiyo, alam niyo po yun, meron akong first year college sa isang university din po sa Manila. Alam niyo po ba, may classmate ko ako. Ano ba? Ilang taon ba yung first year college? Ilang taon? 16. Yan. Siguro 16 years old ako noon. Siguro that was 2 years ago. Ay, joke lang. Alam niyo, grabe. Nag-aaral kami, yung classmate ko, 16 years old din, pero kapag hindi mo na-control ang iyong emosyon, pahihinahin ka nito. Medyo bibigat ang biyahe mo, hindi ka masaya sa road trip mo. Tama? Sabi mo sa katabi mo, kontrolin mo na kasi. Yan, emosyon. Magagalitin, maiinisin. Diba? Ang nangyayari, nandun ka sa loob ng napakagandang university, pero ala kang kaibigan. Hindi mo makontrol ang iyong sarili, paano ikaw lang ang tama sa lahat. Ayaw mo makipag-usap, ayaw mo makikonnect. Pag may kailangan ka, saka ka lang connect. Diba? So anything na hindi po natin makontrol sa buhay natin will weaken our life. Okay, mga kapatid? Now, number 2, huwag natin payagang mag-drive ang buhay natin. Bitterness. Sabihin natin, bitterness. Bitterness will weaken your life. Ang primary motivation in life was simply to get even, to get avenged. The fact is, when you get angry, when you get resentful, you're wasting your creativity. Si Samson, matipuno, matalino,
Pero, nung nagkaroon ng bitterness sa buhay niya, grabe, nasira ang focus niya. Ilan po sa atin dito, kilala niyo si Bugs Bunny? Nadidinig niyo yung Bugs Bunny, di ba? Tingnan niyo yung katabi niyo. Wala akong sinasabi, tingnan niyo lang, okay? Now, si Bugs Bunny po, no? Itong si Bugs Bunny, napakat matalino, smarte. Tama, di ba? Smarte yun eh. Ang galing umisip ng paraan, ang galing lumusot. Ano yung cartoon, di ba? Ganyan yan eh. Ang utak-utak. Pero, pag nakakita ng karot, nawawala na sa sarili. Tingnan mo yung katabi mo, kung taong nawawala sa sarili. Di ba? Pag nakakita na ng karot, pag nakakita na ng makinis at mabuting hita, nako! Ay, parang hindi na estudyante. Pag nakakita na ng mga may masil-masil, hello! Diba? Now, ano nangyari ngayon? Pag nakakita ngayon siya, yung minsan nga, di ba si Bugs Bunny, yung kanyang karo, kinuha ng alien. Kinuha ngayon, bumabang tali, magmula doon sa anong tawag, spaceship na yun, flying saucer. Kinuha yung karo. Nakita niya yung karo, umaangat. Gumawa siya lahat ng paraan. Nung nakagat niya, wala siyang pakialam kahit makuha siya ng alien. Basta, ganun siya ng ganun. Hindi niya alam, kinukuha na siya ng alien. Alam niyo po, ang bitterness sometimes ganun. Kapag hindi po natin nabantayan ang bitterness, hindi natin namamalayan, nasira na ang pangarap, baliwala na ang pamilya, baliwala na ang sarili, mapagbigyan lamang ang bitterness. Gagantihan ko siya. Bakit ka nag-aaral? Because of bitterness? Babangon ako't dudurugin ko siya. Makikita niya. Diba? Bakit ganyan ang suot mo? Talbog siya. Bitterness. Nasisira ang voice. Meron pong isang halaman, kagsu. Diba? Isang uri ng halaman sa Japan. May isang tao inuwi sa Amerika. Kasi itong kagsu na ito, napakaganda nito dyan. Ano ba? Nilagay ko sa pader. Paglipas po lamang ng ilang araw, yung pader po na, yung punong-puno na po yan ng kagsu, napakagandang tingnan. So sabi niya, wow, inuwi ngayon sa Amerika. Inilagay po sa isang lugar at talagang piniresent pa. Pagka-present ng kagsu ngayon, paglipas ng ilang buwan, gumapang, hanggang sa hindi po namalayan, yung isang forest, yung kagubatan, na puno ng kagsu. Pumangit. Ang nangyari ngayon, sabi nila, napakapangit ng tingnan. Sabi nila, napakapangit. Pinagpuputol nila, pinagtataga nila ngayon. Paglipas ng ilang araw, lalo pa siyang dumami. Sabi nila, napakahirap nito, ang pangit-pangit na. So, ang ginawa nila, pinuno hanggang ugat. At pagkatapos, huminto ang paggapang ng kagsu. Ang kagsu po ay napakaganda sa pader, pero hindi napakaganda sa isang bagay na may buhay. Paalalahanan mo yung katabi mo, sabihin mo, may buhay ka. Diba? Ang bitterness, kapag inilagay mo dyan, gagapangin ka niyan. At isang araw, isa ka ng malaking bitterness, hindi na tao. Alam niyo, nakakita po ako ng isang taong ganyan. Tita ko po, nagluko yung kanyang asawa. Napakabait na tita ko, mapagbigay, tumutulong sa amin, nagbibigay ng ulam, nagbibigay sa akin ng baon. Pero yung tito ko na kapatid ng nanay ko, nagluko. Isang araw, nakita ko hindi bagay sa kanya. Isa siyang negosyante, matinong nagne-negosyo. Isang araw, nakita ko sa kalsada, nakaganon. Tinitingnan kami ng masama. Ilabas nyo yan, tito nyo! Tapos, hindi na kami nakikilala kahit kaming mga pamangkin na dating ginagano niya yung mukha. That time, nagbago ang paningin ko sa kanya. Ay,
because of the bitterness. Sa pagro-road trip natin, mga kapatid, huwag nating payagan kasama yan. Magmaneho ng buhay po natin. And lastly, carelessness. Carelessness. He totally forgot his vows. He refused to take God seriously. His attitude is, it's all about me. Naku, wag po natin hayaang magmaneho ng buhay natin yan. Yung bang wala kang care, may exam, napakailang, sige, basta, magre-review tayo, okay na, kaya ko yan. Carelessness. Pinag-aaral ka sapagkat gusto ng pamilya mo magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Ipiniprepare ka ng Diyos dahil gagamitin ka ng Panginoon sa pagbabago not only ng pamilya mo, maging ng iyong siyudad o ng lugar na kinalalagyan mo. Kaya lang, I don't care. Basta kumikita ko ng pera, may sasakyan ako, solved na. But he forget, Samson, nakalimutan niya na meron siyang maging yung pinakasikreto niya na konektado sa Diyos, ang ginawa niya, yung conviction niya, yung kanyang pananampalataya, hinayaan niya na parang laruin lamang ng isang tao na walang pagpapahalaga sa Diyos. Mga kapatid, maraming nakaabang na lalaki at babae sa bawat isa sa inyo at sa ating lahat diyan sa labas. At magbabanta, patay ka paglabas mo. Sisirain ka. Ibabagsak ka. Hindi mo alam, baka physically, gagahasain ka, kikintapin ka. Pero pag hindi mo inihiwalay sa pang-araw-araw na buhay mo ang pananalangin, Diyos ang magtatanggol at gagabay sa pagbabiyahe mo. Amen. Dito po ako magwawakas. Meron po isang kwento. Isang tao na merong utang. At dahil may utang siya, itong naniningil sa kanya, yung utang mo, bayaran mo na. Ay, naku, wala po kaming maibayad. Hanggang sa paulit-ulit, sabi, kaya itong naniningil na ito, pambihira ka, utang ka ng utang. Kaya, naku, pinagmumura na siya ngayon. Siya naman walang magawa kasi meron siyang utang. Pinagmumura siya. Hanggang sa sobrang ines nung naniningil, kahit murahin ko to, kulang pa. Kahit sabihan ko to ng mga nakasalitang nakaka-iskandalo, kulang pa. So ang ginawa niya isang araw, lahat ng basura niya sa bahay, dinala niya. Kumatok uli siya doon. Sabi niya, magbabayad ka na ba ng utang mo? Ako, wala po, pasensya na. Nako, binura na naman siya. Pinagsabihan ng kasasama, ibinaba ang dangal. Eto pa sa'yo. Inihagis yung basura sa loob ng bahay. At pagkatapos mo, nung sumunod na araw, sabi niya, kahit wala basura, ang ginawa, papasok niya sa loob ng bahay, guguluhin, sisiraan yung TV, babasagin, yung rep, talagang ibabagsak na ganyan. Hanggang sa walang magawa yung may-ari ng bahay sapagkat siya ay may utang. Sa matagal na panahon, ang nagmaneho ng buhay ng taong yun ay yung kanyang utang. Ang nangyari isang araw, darating siya, umaga ang gagawin ng taong ito dahil sira na ang buhay niya, wala na siyang magawa. Ang ginawa niya ngayon, bubuksan niya ang pintuan dahil alam niya, darating na yung tao, guguluhin ang bahay niya, aayusin niya, guguluhin uli. So, balalagyan ng basura. So, isang araw, hindi niya nanilinis ang buhay niya. Bakit? Kasi nasanay na siya. Pero isang araw, maagang-maaga pa lang, bubuksan na sana niya ang pinto. May pumatok. Pagbukas niya, guluhin niyo na ang buhay ko, guluhin niyo na, bukas na. Sabi niya, hindi po guguluhin ang buhay ko. Nandito ako sapagkat nakita ko ang kalagayan mo. Kung hahayaan mo lang, ako ang magbabayad ng utang mo. Kung papapasukin mo o at tatanggapin mo ang ano ko sa iyo, ako ang bahala sa iyo. Ako ang magmamaneho ng buhay mo. Ang ginawa niya, buong pagpapakumbaba, may utang ako. Tinanggap ko. Ganun din sa buhay natin, mga kapatid. May mga bagay na nag-drive na sa atin. Maybe, nasa sitwasyon ka na parang, alam niyo, ang dami nang nagmaneho ng buhay
Maybe kasalanan na iba na. Ang dami mong galit. Nag-aaral ka na lang kasi pinapaaral ka. Pero in reality, hindi mo alam, hindi mo nakikita ng malinaw kung anong litrato mo in the future. Nag-aaral ka na lang kasi may tuition fee. But this time, yung totoong driver ng buhay, ang Panginoon, gusto niya na siya ang mag-drive ng buhay mo ngayon. Amen? And I believe, mga kapatid, isang simple na desisyon, isang simpleng pagpapasya ng puso, mababago ang takbo ng buhay mo. Isang simpleng pagpapasya. Sa oras na ito, kung lalapit tayo sa Panginoon, lilinisin, kung may kasalanan, pagkakamali, may karumihan kang nagawa, lilinisin tayo ng Lord. Kung meron tayong mga baluktot na nagawa na nakakahiya, grabe, kayang ayusin na ng Panginoon. Sa oras po na ito, pwede po ba tayong pumikit sandali? Marami ka nang nagawa siguro pagkukulang, pagkakamali at traso sa magulang mo. Ang pangit ng attitude mo sa magulang mo, ang pangit ng attitude mo sa pag-aaral mo, and even sa sarili mo, hindi mo binibigyan ng napakagandang break para, alam mo yung magandang kinabukasan. But right now, first, umamin tayo ng ating pagkukulang sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, sorry po. Lord, patawad po sa mga kasalanan ko. Lord, patawad po sa, Lord, nawala ako sa focus. Bagamat nakasakay ako, Panginoon. Pero ang totoo, hindi ko na i-enjoy. Pero may gumugulo sa buhay ko. Maybe that's wrong relationship. Maybe that's an attitude. Pangungopia. Ang values mo, hindi na magsumikap ang values mo. Manghut-hut na lang ang sagot sa katabi. Ang pangit na values. Then, iyan ba ang mamamahala sa ating bansa? Iyan ba ang tatayo sa Senado? Iyan ba ang magiging mayor ng lugar ng mga syudad? Values. Lumapit tayo sa Panginoon, tawarin niyo po ako sa mga maling values, sa mga maling daloy sa buhay ko. Linisin mo ako, Panginoon. Inaamin ko. Sa pagkakataon ko, inaanyakan po tayo tumayo. Sa pagtayo po natin ngayon, naniniwala ko, nakikita ng Diyos ang puso natin. Kumakatok siya, siya ang nais na magmaneho ng ating buhay. Wala kang ibang dapat gawin, kundi isuko mo ngayon. Pagkatapos mong aminin na marami tayong naging pagkukulang, pagkakasala, pero sa oras na ito, ang inaantay ng Panginoon, yung isang pasya ng puso mo, Lord, ikaw ang hahayaan kong magmaneho sa buhay ko. Kausapin mo, Panginoon, sabihin mo, Panginoong Jesus, sa oras na ito, tinatanggap kita sa aking buhay. Ikaw ang mag-drive nito. Ikaw ang magmaneho nito. Ikaw ang susundin ko sapagkat ikaw ang aking Panginoon. Pumasok ka sa aking buhay sa mga oras na ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. O dakilang Diyos, nagpapasalamat kami. Whatever it is, O God, inuutusan po namin anumang mga espiritu na ito na nagdadrive sa buhay ng bawat kabataan na nandito, Panginoon. Pinapalayas po namin ang mga maling driver sa buhay na ito, Panginoon. Bitterness, carelessness, and self-centeredness. Panginoon, at magiging malakas kami sa biyahe nito. Mapaparangalan ka, Panginoon, sapagkat ang asin, kami magiging mapanalanginin, kami magiging magpapahalaga sa iyong salita, sa devotion, Panginoon. At dahil doon, may enjoy namin ang road trip na ito. Makakagraduate ang lahat ng mga nandito, hindi lamang dahil natapos nila ang curriculum, makakagraduate sila sapagkat na-accomplish nila ang gusto mong maganap sa buhay nila na nag-enjoy pa sila. Salamat mo na marami sa pangalan ng Panginoong Jesus. And all God's people say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God bless you all. Sige po.